Guys, we're gonna play this scary game because I like it. You remember when I uh, I just really jump scared. It's me again, your idol. What the Bakit mo naman piniling iligtas ang isang katulad ko na napakasama? Ang halimaw na katulad ko. Sabihin na lang natin na hindi pa naman tuluyang nilalamon ng galit at paghihinti ang puso ko. Hindi pa naman huli ang lahat para magpatawad. Bigyan ng pagkakataon ang mga nakagawa ng pagkakamali at kasalanan sa atin. Hindi ba? Pero, kung di naman natin binibigyan ng pagkakataon ay dapat makasama ngayon. Paano kung bigyan kita at bumalik ako sa dati kong buhay at paglipas ang panahon, nagbigyan ko naman ako sa iyong isang dito sa baryo. Hindi ka nagplano mo. Alam ko hindi mo rin yung gagawin. Nakita ko ang takot sa mga mata mo kung nahuli ka namin sa kagubatan. Kaya ang takot mo ay bakit na pag-asa na sana'y nabigyan ka pa ng pagkakataon para baguhin pa ang buhay mo. Yun ang nagtulak sa akin para iligtas ka sa muntik mo ng katapusan. Natahimik ko ng ilang sandali bago ako nagpatuloy sa pagtatanong. Nabalitaan na ba ng mga taga-baryo ang ginawa mong pagtulong sa akin? Damian, tulad sa ibang bayan at baryo, mabilis ang dito sa ikaw nang bahala kung anong hakbang ang sunod mong gagawin. Gayunpaman, malaki ang tiwala ko sa iyo na hindi ka masamang nilalang at hindi ka masamang tao. Sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakita at nakaramdam ng ganoong klaseng malasakit. Bawat mga salitang binibitawan niya sa mga sandaling yun ay may hatid na kurot sa kalooban ko. Naalala ko ulit ang mga sandaling nagdasal ako para sa ganoong pagkakataon. Napasabi ako na mukhang yun na yun. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ko siya bibiguin. Matagal na panahon din ang inilagi ko sa tahanan ni Ricardo at ni Rosito. Napag-alaman ko na biktima rin pala ng aswang ang kanyang asawa nang minsan kaming sinalakay sa baryong iyon. At kung hindi ko lang natabig ang anak niyang si Luisito na tumilapon sa kung saan, siguradong wala na rin ito sa mga panahong iyon. Aksidente ko palang naisalba ang kanyang anak, kaya natatandaan niya ako. Sa tagal kong nanirahan sa kanilang munting kubo, tinuruan ako ni Ricardo ng mga simpleng bagay na dapat kong malaman para makapamuhay bilang normal na tao. Isinama niya ako sa kanyang gawain niya sa bukid at kung minsan ay nangingisda rin kami sa ilog. Masaya at naging payapa ang buhay ko mula nang makasama ko silang dalawa. Natuto ako magmahal at nagmalasakit sa iba at unti-unti kong natalikuran ang dati kong buhay at alaala bilang aswang. Pero gaya ng inaasahan, wala namang permanenteng pagsasama rito sa mundo. Kinailangan ko na ring umalis nang sa gayon ay tuluyan na ako makapagsimula ng panibagong buhay. Salamat sa kabutihan niyo sa aking kaibigan. Hindi
hindi ko kayo makakalimutan. Ako yan. Walang anuman, Damian. Masaya akong makatulong sa iyo na nakakuha ka ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi ka rin namin makakalimutan. Siya nga pala, kung gusto mong tuluyang makapagbago, humanap ka ng albularyo. May paraan pa para ikay maging tao. Tinandaan ko ang sinabi ni Ricardo. Umalis ako noon ng maligaya at payapa ang kalooban. At syempre, punong-puno ng pag-asa. Bumiyahe ako papunta sa ibang probinsya ng Mindanao hanggang sa mapadpad ako sa isang maliit na baryo kung saan ko nakilala ang isang magaling at tandag na albularyo. Siya si Mang Tasyo. Kung gusto mo talagang talikuran ng iyong pagiging aswang, kailangan ay tuluyan mong isuko ang bisa ng yanggaw na minana mo sa iyong mga ninuno. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi at pinakitang handa ako sa lahat ng ipapagawa niya sa akin para maging ganap na tao sa mundong ito. Ilang linggo akong naghihirap na sumailalim sa ginagawang orasyon ni Mang Tasyo. Pero hindi ako nagpapigil at sumuko hanggang sa naramdaman kong nawala ng ang dati kong kakayahan bilang isang aswang. At matapos ang lahat ng yun, saka ko lang naramdaman ng husto, ang pagiging malaya mula sa madilim kong nakaraan at nakalipas kong katauhan. Download now. Dear classmates, saying this might get me into trouble, but I have to tell you because I made a promise to the 2025 graduating class to be completely honest. Please do me a favor and don't tell the teacher that I disclosed this information. Imagine you're doing a problem and you open Dolo. Do you see the cute icon on the right side when you're working on the problem? When you encounter an uncertain question, click on it. Next, you'll see the detailed solution, steps, and knowledge organization. I will secretly tell you, in the past 3 weeks, I used this method to review 22 mock exams, and I understood every question clearly. Gumawa ako ng isang maliit na kubo doon sa baryong iyon, kung saan nagsilbi kong panibagong kulungan. Dala ko ang lahat ng aral sa akin ng naging kaibigan kong si Cardo. Sa katunayan, tuwing mag-aani ako ng mga pananim, kaya makahuli ng isda, na siya ang unang sumasagi sa aking isipan. At dito sa baryong ito, dito ko nahanap ang aking napangasawa. Alam niya ang aking nakaraan at nagpapasalamat akong tinanggap niya ako ng buo at minahal niya ng gusto sa kabila noon. Sa paglipas ng mga panahon, ay lumaki pa ang aking pamilya at sa ngayon, ay marami na rin po akong apo. Lahat ng ito ay dahil sa kabutihang pinamala sa akin ni Ricardo. Kaya kung sakali mang mapakinggan mo itong kwento ko, aking kaibigan, muli kong ipinaparating sa iyo ang taus-puso ko na pasasalamat. Mapagpalang araw sa inyo. Yun din sa mga nagsubaybay sa YouTube channel mo. Ako po si Jerome, 24 years old. Taga-Palawan po ako. At ang storyang ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga naikwento sa akin ni Lolo Tasyo, ang lolo kong dating albularyo noong nabubuhay pa siya. Taong 1978, nagkataong kabuwanan ng Oktubre, Biyernes 2 ng hapon, nang maibalita sa Barrio Molabis na biglang binawian ng buhay si Kapitan Elmer. Siya ang tinaguriang kapitan ng nasabing baryo. Wala ni isa man ang may nakakaalam kung bakit biglang namatay ang kapitan at kung anong klaseng karamdaman ba ang tumama sa kanya. Marami nagdalamhati sa pagkamatay ng mabuting kapitan at sa katunayan, sa unang gabi ng kanyang lamay ay halos mapuno na ng mga panauhin ang malaking tahanan nito. Makita at makarami lang ang kanyang malamig na bangkay. Ang balitang yun ay nakarating din sa pamilya ni Mang Leon.
detalyadong lalaki na may asawa at 2 anak. Si Mang Leon, iisa rin sa mga mamamayan ng baryo. Isa siyang magsasaka sa kanilang lugar. Sa katunayan, nagtatrabaho siya sa mismong lupain ni Kapitan Elmer. Nang mabalitaan ni Mang Leon at ng kanyang asawa na si Aling Manding, dumami din ang mga ito sa lamay ng kapitan. I got Kung scared. gaano kabuti si Kapitan Elmer, ay ganoon din kabuti ang nag-iisa nitong anak na si Odin. Odin, ngayong wala na yung mga magulang mo, ano nang binabalak mo ngayon? Tanong ni Aling Manding sa binata. Matagal na rin kasi magkakakilala ang pamilya ng kapitan at ang pamilya ni Mang Leon. Ano ba't maliban sa magsasaka ang lalaki sa lupain, ay dadaling kasambahay ng kanilang pamilya si Aling Manding. Sa katunayan, ay halos sa pangangalaga rin ni Aling Manding lumaki ito si Odin. Kaya normal lang sa dalawa na mag-usap sa kabila ng agwat ng estado nila sa buhay. Luwas muna ako sa lungsod, Nay. Doon muna ako kila Tia Maribet mananatili. Malumani ang tugon ng binata. 6 na taong gulang pa lamang noon si Odin nang magkasakit ng maluba ang kanyang nanay. At di kalaunan ay binawian ito ng buhay. Napakasal ni Aling Manding ng lungkot ang mukha ng binata kung kaya itinamayan niya ito. Sa mga sandaling iyon ay nasa sala lamang si Mang Leon, nakikipag-usap sa mga kasamahan niya magsasaka. Pinag-uusapan ng mga ito kung ano na nga ba ang mangyayari sa kanila ngayong wala na nga si Kapitan Elmer at may posibilidad na maapektuhan ng kanilang hanap buhay. Ang balita ko ang kapatid ni Kapitan Elmer na si Dondan ay uuwi rito sa Pinas. Ako'y naibalita ni Odin ang nangyari sa kanyang ama. Masyado pang bata si Odin upang hawakan ng mga ari-arian ng kanyang ama. Kaya ba kasi Dondan ang pansamantalang mamamahala rito? Si Dondan? Bigla ako tuloy naaalala nung hindi pa siya lumipad patungong Europa. Napakasama ng ugali ng Don na yun. Kung si Kapitan Pereira ay hulog ng langit, ang kapatid naman niya ay niluwa ng impyerno. Pero huwag muna kayo mag-isip ng ganyan. Baka nagbago na yung tao. Kailing-iling na lang si Mang Leon. Ngunit napaisip din siya, gayong wala na si Kapitan Elmer, malaki nga ang posibilidad na si Dondan ang mamamahala sa kanila. At ang pinoproblema niya ay baka tama ang mga kasama niya na hindi pa rin nagbabago ang kapatid ng kapitan. 3 reasons why calcium can support growing kids. It has more calcium for strong bones. More vitamins para mas may energy. Masama ka sa talagang ugali nito dati pa. Salbahe, pagmataas nito at masyadong mayabang. Kaya nang mabalitaan ng mga taga-baling lumipad na sa Europa ang lalaki, ay natuwa na ang mga ito. Ilang sandali pa, dumating sa sala sila Aling Manding at si Odin. Agad namang napatayo ang mga magsasaka at agad na nakiramay sa binatang anak ng namayapang kapitan. Tumagal pa ng ilang minuto ang mag-asawang sina Aling Manding at Mang Leon sa lamay. At pagkatapos noon ay napagpasyahan nilang umuwi na. Malalim na rin kasi ang gabi at naiwan pa nila ang mga anak nila sa kanilang tahanan. Mauwi na kami ng asawa ko, mga pre. Bukas na lang. Sige, mag-iingat kayo. Malayo-layo pa naman ang uuwian ninyo't may hirap na at baka makasagupa pa kayo ng alam nyo na. Matapos magpaalam, ay agad na rin umalis ang dalawa. Bigla pa nila yung isang gasera na siyang nagbibigay ng liwanag sa kanila. Habang naglalakad ang mag-asawa sa masukal na daan, napag-usapan nila ang mapait na sinapit ni Kapitan Elmer. Halos hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa biglaang pagkamatay ng butihing kapitan. Parang kailan lang kasi nakita pa nila ito at masasabi nilang hindi ito umiinda ng kahit na anumang karamdaman. Ang bilis talaga ang buhay. Totoo ngang hindi natin hawak ang oras at buhay ng tao. Kapag oras nila, muna talaga. Maya-maya, napatigil po ang mag-asawa. Nakadinig kasi sila ng kakaibang angil na hindi nila mawari kung sa kaninang nilalang ito nagmumula. Natitikan pa ang mag-asawa
kasalukuyan iniabot ni Mang Leon kay Aling Manding ang dala nitong dasal upang maayos niyang mahawakan ng kanyang itak. Siya ang mag-asawa, kaya alam niya ang angil ng mga mababangis na hayop at maging angil ng mga aswang. Hindi rin naman bago sa kanila ang kakaibang mga nilalang, kagaya ng mga aswang dahil halos 10 taon na ang nakalipas simula nang ginambalan ng misteryosong aswang ang kanilang baryo. Ngunit hindi naman niya nagtagal dahil makalipas ang ilang buwan ay naputol din ang paghasik ng lagim ng aswang sa kanilang lugar. Umang nagtatago dyan sa dilim, lumabas ka dyan sa lugar As in mo at Rosa. harapin mo kami. Hindi kami natatakot sa iyo. Nilabas na ng Leon ang kanyang itak, samantalang nasa likod naman si Aling Manding. Sunod-sunod po ang pagkaluskos at biglang paglakas ng angil. Pa rin nila nakikita kung saan nanggagaling yun. Maya-maya pa, biglang binalot ng kakaibang katahimikan ng paligid. Ngunit nanatiling alerto pa rin na mag-asawa. Maya-maya, tuluyan na nga nakaalis ang panganib. Kaya hindi sila nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa nakauwi na sila sa kanilang tahanan. Nadatnan pa ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Nagkwentuhan sa may sala. Makalipas po ang 3 araw. Mabilis po na kumalat sa baryong usap-usapan. Sa muling pagbabalik ni Dondan, ang nakatatandang kapatid ng namayapang kapitan. Maraming mga kabaryo ang hindi natuwa sa balitang iyon. Ngunit ang ilan sa mga dating nakasama ni Dondan sa baryo ay natuwa naman sa muling itong pagbabalik. Ano? Hindi na patatagalin ang nanay. Kunot noong usa ng isa sa mga magsasaka matapos i-anunsyo ni Dondan na kinabukasan din daw pagdating niya, ipapalibing niya ang nabinang na mayapang kapitan. Hindi man sang-ayon ng mga taga-bayo at maging binatang anak ng kapitan ay wala pong nagawa dahil wala pa naman sa legal na edad si Odin para magdesisyon. Kaya kinabukasan din ang araw na iyon, sa ika-6 na araw ng lamay sana ni Kapitan Elmer, ay magaganap na nga ang libing. Mas maganap ang burol at ang libing, kagaya ng napagplanuhan. Umalis po ng baryo si Odin, samantalang nanatili naman po si Dondan sa baryo upang pamahalaan ng mga ari-arian ng naiwang na mayapang kapitan na ang dapat trabaho ni Odin yun. Ngunit ginarapal po ng tiyuhin niya. Aso, ano bang magagawa namin? Wala. Makalipas po ang ilang mga araw, sunod-sunod naman po mga balita na may mga natatagpo ang pangkay ng mga babae sa masukal na bahagi ng baryo. Nahabag ang mga taga-baryo ng mabalitaan nila ang karumal-dumal na sinapit ng mga babae. Wakwak ang tiyan ng mga ito. Nawawala ang mga lamloob at napakarami ring mga sugat. Hindi ba matagal nang may gumagambalang sigbin sa baryo ninyo? Baka siya ang dahilan kung bakit may mga kababaihang namamatay at nawawala. Si Dondan po yun nang lumapit sa kanya ang mga taga-baryo at pinaghihinalaan siya na may kinalaman siya sa mga naganap. Napaisip ang mga taga-baryo dahil sa sinabi ng Don. Ngunit naisip din nila na simula noong lumabas ang usap-usapan tungkol sa gumagalang sigbin, ay wala naman silang narinig ng balita na may mga taong namatay dahil ang punteriya lang naman talaga ng mga sigbin ay mga alaga nilang hayop. Huwag kayong mag-alala. Alam kong hindi maganda ang pagkakakilala niyo sa akin dahil sa nakaraan. Ngunit maniwala man kayo sa hindi, nagbago na ako. Tutulong ako sa pag-iimbestiga tungkol sa mga krimeng lumalaganap dito sa baryo. Yun ang sabi ni Dondan, kahit pinaghihinalaan siya ng mga tao. Lumipas po ang mga araw. Patuloy ang mga nasabing krimen. Kaya mas lalong dumoble ang pag-iingat ng mga taga-baryo upang maiwasan na maging biktima ng misteryosong aswang. Maging si Mang Leon at kanyang pamilya ay doble-doble na rin ang pag-iingat dahil nga sa kumakalat na balita. Isang gabi po, Biyernes yun ng gabi, nagkataong piyesta sa kabilang bayan at ginabi na ng uwi si Mang Leon dahil naalaw siya sa pakikipagkwentuhan at pag-iinuman kasama ang mga kumpare niya. Pauwi na siya nito.
Bitbit niya ang isang gasera, samantalang nasa tagiliran naman niya ang kanyang itak. Isang tinatahak ni Mang Leo ng masukal at madilim na daan pabalik sa kanilang baryo ng gabing iyon. Nang maya-maya, ay bigla na lang may lalaking humarang sa kanyang dinadaanan. Sa gulat niya, ay bigla pang napaatras si Mang Leon. Ilang beses niya nang naririnig ang tungkol sa sigbin at sa iba pang mga nilalang, ngunit yun ang kauna-unahang beses na nakita niya ito ng harap-harapan. Isang matinis na angil ang pinakawala ng sigbin at mas lalong nalilisik ang mga namumula nitong mga mata. Ang saglit pa, tuluyang inatake ng sigbin si Mang Leon. Mabuti na lang ay mabilis na gumalaw si Mang Leon dahil nagawa niyang maiwasan ang biglang pag-atake ng sigbin. Galing nabunot ang itak. Ilang beses pang nagawang maiwasan ng Mang Leon ang ginagawang pag-atake ng mabangis sa sigbin. Ngunit dahil higit na mas malaki at mas malakas sa kanya ang sigbin, ay nasugatan siya nito at napatumba. Umalingaw-ngaw ang napakalakas sa sigaw ni Mang Leon. Sunod-sunod siyang tinakma at pinagkakagat ng sigbin. Sinubukan pa ni Mang Leon na manlaban, ngunit nabigo siya. Nasa bingit na ng kamatayan si Mang Leon nang bigla siyang makarinig ng isang sigaw hanggang sa namalayan na lamang niya na tuluyan ang nakaalis sa pagkakapatong sa kanya ang sigbin. Habol hiningang napatayo si Mang Leon. Nasulyapan din niya ang sigbin at isang lalaki na sa mga sandaling iyon ay naglalaban. May dalawang latigo ang lalaki. Nawari ni Mang Leon ay isang buntot pagi at sa bawat pagtama nito sa katawan ng sigbin ay napapahiyaw ang aswang. Nabigla pa si Mang Leon nang makilala niya ang lalaki. Walang iba kung hindi si Don Dan. Ang lalaking pinagbibintangan nilang aswang. Ilang saglit pa ay tuluyan namang napabagsak ni Don Dan ang sigbin. Dahan-dahan namang lumapit si Mang Leon sa lalaki. At nagpasalamat sa ginawa nitong pagligtas sa buhay niya. Siya ang sigbin. Papaanong naging isang sigbin si Odin? Gulat na gulat si Mang Leon. Nakita niya kasing nagpalit ng anyo yung aswang at naging si Odin. Hinagid pa ni Don Dan si Mang Leon sa pamilya nito at labis naman ang pag-aalala ng pamilya niya dahil sa sinapit niya. Nagulat din ang mga ito nang maikwento niya na hindi aswang si Don Dan dahil ang tunay na aswang sa kanilang lugar ay walang iba kundi ang mismong anak ng dating kapitan na si Odin. Sana'y manatiling lihim lamang ang nangyari ngayong gabi. Yun daw ang sinabi ni Don Dan bago ito umalis. Hindi makapaniwala si Mang Leon. Ang hirap paniwalaan ng kanyang natuklasan. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit alam niyang hindi yun masasagutan. Lalo't na natiling walang imik si Don Dan na tila ba may pinoprotektahan nito. At kung ano man yun, ay tanging ang lalaki lang ang makakasagot. Kaibigan daw ng lolo ko si Mang Leon. At si Mang Leon ang nagkwento kay lolo ng mga kaganapan. At si lolo naman ang nagkwento sa akin. At ako naman ang nagkwento sa inyo. Maraming butas, maraming katanungan. Ngunit wala na tayong magagawa para malaman pa ang mga tunay na dahilan. Hanggang dito na lamang po, Sir Paul. Maraming salamat po. Ako po si Marciano. Manabuhay ng aking pamilya noon. Maayos ang aking trabaho at may maayos na sahod. Ang asawa ko po si Leslie ay isang housewife. Na nag-iisa kaming anak noon, si Julie. Dalaga na po ito noon. Maganda ang aking anak at laging sumasali sa mga beauty contest at lagi po itong nananalo. Mataas din ang kanyang mga grado sa eskwelahan. Kaya wala kami naging problema ni Leslie kay Julie. Ngunit isang araw, lahat po
po ay nagbago. Ang aking masayang pamilya naging malungkot at puno ng bangungot. Nagsimula po ito kay Julie. Upo ng trabaho. Lagi niyang sinasabi sa akin na meron daw tricycle driver ang laging nakatingin sa kanya. Lalo na kapag lumalabas ng eskwelahan. Araw-araw daw niyang nakikita ang lalaki. Sinabi ko na lang na huwag niya nang pansinin yun. Baka nagagandahan lang sa kanya. Pero natatakot daw talaga si Julie. At gusto na nga raw niyang lumipat ng paaralan. At para lang mawala ang kanyang takot, pumayag ako. Lumipas po ang mga araw. Nagulat po ako sa muling sumbong sa akin ng anak ko. Ang sabi ni Julie, parang may sumusunod daw sa kanya noong pauwi siya galing school. Minsan kasi ginagabi na siya dahil sa ginagawa niya. At ang aking kapatid na lalaki na si Mario ang sumusundo kay Julie. Sabi ko baka napapraning lang siya. Dahil nga sa mga lalaking tumitingin sa kanya. Kasi nga di ba maganda ang anak ko. Binaliwala ko lang po ang mga sumbong niya. Ngunit isang gabi noon, nag-alala ako dahil gabing-gabi na, wala pa rin po si Julie. 8:00 na po ng gabi. Hanggang sa sumapit na po ang 8:30, dumating po ang kapatid ko. Pero, hindi po kasama ang anak ko. Ang sabi ni Mario, naghihintay daw siya sa labas ng school. Ngunit, hindi raw lumabas si Julie. Hinanap niya sa loob ng school tsaka sa paligid ng lugar. Pero wala daw doon yung anak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Umiiyak na yung asawa ko. Naghanap kami na naghanap. Humingi kami ng tulong sa kapulisan, sa mga kakilala namin, sa mga kapitbahay. Ilang araw pa ang lumipas. Pa rin namin nakikita si Julie. Hanggang sa 1 linggo na po ang lumipas. Sa pagkakataon na yun, nakakita na po kay Julie. Sa likod ng eskwelahan niya, sa may matataas na talahib, walang sablot. What the? Patay na. Nasa. Iyak ako ng iyak noon. Isinusumpa ako na kung sino man ang gumawa noon, papatayin ko. Pero ang totoo, sarili ko ang sinisisi ko. Dahil lahat ng sumbong ng anak ko, binaliwala ko. Parang mawawala ako sa sarili noon, ngunit naisip ko ang asawa ko. Kailangan kong maging matapang. Ngunit imbis na maging matapang ako na harapin ang problema ng aming pamilya, hindi ko yung nagawa dahil kay Leslie. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Bro, you just turned to... Kaya nagdesisyon ako na ipagamot siya. Nuntahan ko si Olive, kapatid ni Leslie. Nasa pintuan ako noon ng bahay nang marinig ko nag-uusap ang bayaw ko at ng isang lalaki. Pinag-uusapan nila si Julie. Sumilip ako sa bintana at doon ko narinig ang pinag-uusapan nila. Na sila pala ang gumahasa sa anak ko. Umuwi ako doon para sabihin sa aking asawa ang nalaman. Ngunit natatnan ko si Leslie sa kwarto. Nakahandusay. May hiwa sa pulso. Mabilis kong sinugod sa ospital ang aking asawa. Niligtas naman ang kanyang buhay. Pinilit ko ang sarili kong maging matatag habang nasa trabaho pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa makapag-focus. Isinantad ko muna ang mga naririnig ko noon dahil mas kailangan ako ni Leslie. Pero nanghako ko sa sarili ko na babalikan ko sila. Pagbabayaran nila ang kanilang kasalanan. Humingi ako ng tulong kay Olive. Ngunit wala siyang tulong na naibigay. Marami raw gastusin. Pero may kaya naman sila. O madamot lang sila. Humingi ako ng leave noon sa trabaho ko. Dahil hindi ko na kaya magtrabaho. Nakalabas na rin ng ospital si Leslie. Ilang araw na siyang nasa bahay noon. Nang bigla na lang siyang nawala sa sarili. Ako nag-aalaga sa kanya. Wala akong mapagkatiwalaan. Wala akong mapag-iwanan. Kaya napilitan ako mag-resign sa trabaho. Hindi naman ako pwedeng tulungan sa gastusin ng kapatid ko. Dahil may sarili din siyang pamilya. Hindi po nagtagal. Napilitan ako maghanap ng panibagong trabaho. At natanggap naman ako.
Ngunit isang araw, pag uwi ko sa amin, nadatnan ko na lang na si Leslie, nakasabit, nakatali ang leeg, wala ng buhay. Parang kumuho ang mundo ko noon. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. Ako ang may kasalanan ng lahat ng pagkasira ng pamilya ko. Matapos mailibing ni Leslie, Bruh. pag-uwi ko sa bahay ay pinigbastan ko ang tahanan ko. Nangungulila ako sa aking mag-ina. Ng mga sandaling yun, naisip ko na rin tapusin ang buhay ko. Wala nang dahilan para mabuhay ako. Pero hindi ko naman maituloy-tuloy ang pagpapakamatay ko. Hindi ko din magawa. Sinubukan ko kalimutan ng lahat. Pagpatuloy sa buhay. Ngunit sa tuwing umuwi ako sa bahay ko, nalulungkot lang ako. Umiiyak. Iniinom ko na lang ng alak para kahit pa paano'y makatulog ako. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho nang madaan ako sa isang tulay. Nakakita ako ng isang lalaking pinipigilan na tumalon doon. Gusto rin niyang magpakamatay. Ang silbi ang kanyang buhay. Hanggang sa hindi na nila napigilan, tumalon ang lalaki sa tulay. Sigawan, iyakan ng mga tao. Napaisip ako noon, namatay na ang lalaki. Kaya nawala na ang mga iniisip at problema niya. Naisip ko noon, paano kung tumalo na lang din kaya ako sa tulay? Ano akong problema? Hindi na magiging miserable ang buhay ko. Tapos na. Sa trabaho, tuliro ako. Iisip ko kung tama ba ang gagawin ko kaya pati trabaho ko naapektuhan na rin. Pinapagalitan lang ako at inalis sa trabaho. Tapos nun, nagpunta ako sa tulay. Desidido na ako. Kailangan ko na talagang tapusin ang buhay ko. Pagod na ako. Tumayo ako sa harang sa gilid ng tulay. Tatalo na ako. Nakapatong na ako. Inaalala ko na lang ang memorya ng mag-ina ko. Ngunit maya-maya, kilapong may nagsalita sa aking likuran. Napalingon ako sa aking likod. Isang nilalang. Itim na itim ang balat. Makapal ang kanyang balahibo. Pula ang kanyang mata. Sino ka? Magpapakamatay ka. Bago mo gawin yan, magiganti ka kaya muna. Yun ang eksaktong sinabi niya sa akin. Sa kabilang banda, oo nga no, hindi pa nga pala ako nakakapagtindi. Gumawa nun sa anak ko. Dahilan para naging ganun ang misis ko. Masyado ako nagpakain sa kalungkutan, sa depresyon. Kapag nagpakamatay ako, tsak di namang mapupunta ako sa impyerno. Bakit hindi ko palubusin? Ganoon din naman eh. Kung gusto mong maipagiganti ang mag-ina mo, tutulungan kita. Tutulungan kitang makamit ang hustisya bago mo tuluyang wakasan ang buhay mo. Kapag nakapag-desisyon ka na, magkita tayo dito sa tulay. Ganitong oras din. Pagkatapos niyang sabihin yun, para pong bulanan naglaho siya. Naisip ko nga noon, baka sinaniban na ako ng demonyo. Kasi kung ano-ano na ang nakikita ko. Pinag-isipan kong mabuti ang bagay na yon. Hanggang sa napagdesisyonan ko, nag-uwi ng sinabi niya. Kinabukasan ng alas 11 ng gabi, nagpunta ako sa tulay. Hinintay ko siya. At ilang sandali lamang, dumating na nga po ang nilalang. Sigurado ako sa mga sandali na iyon na isang aswang. Mabuti naman at dumating ka. Tama ang naisip mo. Kung papakamatay na lang din naman ako, mabuti pa't isama ko sila sa hukay. Mga tumarantado sa pamilya ko. Pues, handa ka na bang maging aswang? Oo. Maya-maya, halos
Sumasok ako dahil yung aswang sumuka rin po sa harapan ko. Meron po siyang nilabas na para bang tumitibok-tibok. Lumapit siya sa akin at ibinigay ang bagay na iyon. Kainin mo yan. Kung gusto mo maging aswang at maipagigante ang mag-ina mo. Nanginginig kong kinuha yon at sinabi kong sa bahay ko na lang yun kakainin. Kung may maramdaman kang kakaiba, normal lang yun. Pagsusuka, paglalaway, at pagkagustuhan na kumain ng hiyaw na karne. Pagkatapos niyang sabihin yun, umalis na po ang aswang. Pagdating ko po sa bahay, umikit po ako. Isinubo ko ang kung anumang bagay na yun. Kinaumagahan, may kakaiba akong naramdaman sa sarili ko. Nariyan ang paglalaway, ang kagustuhang kumain ng hilaw na karne. Kaya ang naisip ko noon, yun ang unang sinyalis na magiging aswang na ako. Kinagabihan, nagpunta ako sa bahay ni Olivia. Pasimple kong kinuha yung mga alaga nilang manok. Ninakaw ko ito. Hindi na nakapag-ingay dahil mabilis ko itong napatay. Kinain ko yun. Hilaw. Ang sarap. Busog na busog ako. Pero parang bitin na bitin ako. Hindi ko maintindihan. Kinabukasan nun, hinanap na ng hipag ko ang nawawala niyang mga manok. Pero syempre, wala na akong pakialam. Isang gabi, naging bisita ko yung aswang. Pag sumapit ang kabilugan ng buwan, buyan ka na magiging aswang. Kakayanin mo na pumatay ng tao. Tutulis sa mga kuko mo. Hahaba ang mga ngipin mo. Lalakas ka. Bibilis ka. Kakapal ang mga balahibo mo sa katawan. Tapos sabihin yun ng aswang, umalis na rin po ito. Napangiti naman ako. Ang plano ko, doon ko na itutuloy ang bala ko. Lumipas ang ilang mga araw. Kasi dumating na nga ang kabilugan ng buwan. Naging ganap nga akong aswang. Higit pa sa inaasahan ko ang nangyari sa akin. Naging halimo nga We're ako. just exposed. Alas 12 ng madaling araw. Nagpunta ako sa bahay ng lalaki na kabarkada ng aking bayaw. Nakiramdam ako at sumilip sa bintana ng bahay nito. Nakita ko ang lalaki na mahimbing na natutulog. Gumawa ako ng ingay na ikinagising niya. Nang lumabas siya ng bahay, doon ako nagpakita. Ngunit sa pagiging anyong tao. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka, ano? Narinig kita. Nag-uusap kayo ng bayo ko. Tungkol sa anak ko. Kay Julie. Kayo ang gumasa sa kanya, hindi ba? Oo. Ano naman? Teka pare. Masarap ng anak mo, ha? Tumawa-tawa ang lalaki. Dahilan, para ikaiting ng galit ko. Mabilis akong nagbago bilang aswang. Natakot naman ang lalaki. Nagsisigaw siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ngunit mabilis kong sinira ang pinto. Nahawakan ko siya. Sumigaw siya nun. Hingi siya ng hingi ng tulong. At bago pa makalabas ang kanyang mga kasama sa bahay, mabilis kong tinukot ang kanyang puso. Siyang namatay. Bago tuluyang makalabas ang mga tao doon sa bahay na iyon, mabilis na akong pumaripas ng takbo at walang nakakita sa akin. Mabilis naman akong tumakbo sa bahay ng bayo ko. Ganon din ang naaktuhan ko. Lasing, nasa may sopa. Mahimbing na natutulog. Sa galit ko, walang ano-ano ay tinukot ko ang kanyang puso habang tulog siya. Hindi niya na nagawang magising pa. Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay. Dala-dala ko ang mga puso ng walang hiya sa anak ko. At walang ano-ano, kinain ko na sabay ang kanilang mga puso. Napakasarap.
Doon ko naramdaman ang kasiyahan dahil sa wakas, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni Julie. Ngunit hindi pa tapos ang aking pagganti. Si Olivia, ang kapatid mismo ni Leslie, hayop siya. Hindi niya ako tinulungan noong kailangan ko ang tulong niya. Kinabukasan nun, nabalitaan kong tinutugis na ang aswang na pumatay sa bayaw ko at sa lalaki. Para akong baliw na tumatawa lang sa bahay ko dahil sa kamatayan nila. Kinabukasan ng gabi, nagpunta ako sa bahay ni Olivia. Nagtago ako sa gilid ng bahay. Ng telebisyon. Gumawa rin ako ng ingay para mapalabas si Olivia. Binulabog ko ang kanyang mga alagang manok. Lumabas naman ang tanga na babae na yon. At nakita ako na nasa gilid. Marciano, anong ginagawa mo dyan? Ikaw bang magnanakaw ng mga manok ko? Wala ka talagang kwenta. Kaya namatay ang kapatid ko pati ang pamangkin ko eh. Lumapit po si Olivia sa akin na ikinangiti ko naman dahil sa paglapit niya, nagbago na ako ng anyo. Natakot si Olivia pero hindi niya ito nakapagbigay pa ng reaksyon dahil mabilis ko itong sinakala. No, sino makapangyarihan sa akin ngayon? Nasaan ang pera mo? Agad-agad, kinagat ko po siya sa kanyang liig. Para ako nakatigim ng sariwang karne noon. Napakasarap ng kanyang dugo. Pagkatapos kong kunin ang kanyang puso, iniwan ko siya roon. Kinain ko rin ang kanyang puso. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balitang namatay na nga si Olivia. Nagpunta ako roon at nakita ang aking ginawa. Naroon ang galit ko pero sa kabilang banda, para akong nagsisisi. Kaya ang naisip ko noon, para matakasan ang mga nagawa ko, kailangan ko na magpakamatay. Total, nabigyan ko na rin naman ng hustisya ang pagkamatay ng mag-ina ko. Siguro ayos na para mawala sa mundo. Mali ang ginawa ko. Nilagay ko sa kamay ko ang batas. Pero ano nga ba ang batas? Walang kwenta ang batas pag mahirap ka. Kapag wala kang sinasabi. Sino ka? Wala. Kaya, sino ba ako? Ito na po ang mga huling isinulat ni Marciano. Ang kwento na ito ay isinulat ko lamang. Hindi talaga si Marciano ang nagpadala nito. Dahil natagpuan ko lang po ang tala-arawan na ito sa isang malaking puno na may nakasabit sa tali ng isang kalansay. May nakasabit din po mga rosaryo. May mga libro. May mga bakal na nabulok na rin. Kaya malaki talaga ang posibilidad. Kay Marciano po ang katawan na iyon at tinuloy niya ang kanyang pagpapakamatay. Hindi ko na ipapakilala kung sino ako. Nandito lang ako para ibahagi ang karanasan ng isang aswang na nagpakamatay. Magandang araw po, Sir Paul. Pagin niyo na lang po akong Renante. Ibabahagi ko lang sa inyo ang mga karanasan ko. Isang taxi driver pa. Hindi ko pinagsisisihan ng pagiging taxi driver. Dahil kasi dito, naipagtapos ko po ang 4 kong anak. Marangal itong trabaho. Minsan maganda ang kita, minsan hindi. Minsan mapapaaway ka. Minsan mapapamura ka sa pasahero mo. Pero minsan din, tatakutin ka ng mga magiging pasahero mo. Marami akong mga karanasan pagdating sa pagiging taxi driver. Pero ang hindi ko mga malilimutan ay yung mga kababalaghan. 1997, bagitong taxi driver pa lang ako niyan. May pumara po sa akin sa may QC. Ang sabi niya taga Cavite daw siya. Ayoko naman nung una. Kasi
Sabi ko masyadong malayo. Pero nung abutan ka agad ako nito ng 5,000, nalun ko yung sasabihin ko sana. Ano? Sakay na muna ako. Sige ho, sir. Saan ho ba sa Cavite? Sa General Trias. Sige po. Bigyan pa ako ng mas detalyadong instruction papunta doon sa lugar na iyon. Akin naman po, mukhang lasing. Pero halatang mayaman ito. Nakatulog lang po siya doon sa may backseat. Humihilik-hilik pa nga. Noong mga panahon na yun, bihirang-bihira talaga akong tumanggap ng ganun kalayo. Lalo't gabi na. Pero dahil binigyan na nga ako ng 5,000, na noong mga panahon na yun ay sobrang laki, hindi na talaga ako nakatanggi. Wala po naging problema sa naging biyahe namin. Smooth na smooth po. Tulog lang naman po yung pasahero ko. Hanggang sa maya-maya, nakarating na rin po kami ng Cavite. Hindi kasi tulad ngayon. Konti lang po ang traffic noon. Bibihira lang. Kapag may aksidente, kapag may intersection, o kapag may mga events. Pero kapag normal na araw, kahit rush hour, smooth na smooth po. Lalo pa gabing-gabi na po nun. Kaya wala talaga naging problema. Wala pa atang 1.5 oras malapit na kami sa General Trias. Maya-maya pa, sa wakas ay narating ko na rin po ang sinasabing address ng pasahero ko. Isa po itong lumang subdivision. Malalaki ang bahay ng mga nandoon. Pero alam niyo ba? Parang haunted subdivision yun. Para kasing liblib. Tapos, yung mga bahay doon kahit malalaki, para pong walang mga nakatira. Naman pong guide. Tsaka, baka isipin niyo, OA po Ang ibig ko pong sabihin, siguro yung mga kalahati po ng mga bahay doon, may mga nakatira, yung iba wala. Ganun pong ibig kong sabihin. Pero, pang mayaman po yun na subdivision. Tinanong ko po doon sa gwardiya kung saan nga po ang location ng aking pasahero. Kasi sinabi naman sa akin yung block, street, basta yung mismong address. Tinuro naman po ng gwardiya. Pero alam niyo ba, yung gwardiya po, para pong natakot bigla. Parang ang namuta nung itinuro ko yung pasahero ko Ganun pa man, binaliwala ko na lamang. Maya-maya po, narating ko na rin po yung sinasabing bahay po ng pasahero ko. At sa lahat po ng bahay doon, yun po ata ang pinaka nakakatakot. Yun po talaga yung masasabi mo na isang haunted house. Literal na nakakatakot. Alam niyo po yung bahay ng The Addams Family. Ganoon na ganoon. Ganun na ang itsura. Ganun din po yung vibes. Sir, gising na po kayo. Nandito na po tayo. Ganun ba? Sige. Pinuksan po ng pasahero ko yung pinto. Lumabas naman po ito. Pagyewang-gewang itong naglakad. Nakita ko itong pumasok doon sa bahay po nito. At alam niyo ba, ang mas nakakatakot po doon, pagtingin ko po doon sa may balcony, may nakita po akong isang babae na nakatingin. Ang sama ng tingin sa akin, lalo na doon sa pasahero ko. Dahil naglabot naman ako, mabilis ko minaubra ang taxi ko. Tapos mabilis na humalurot palabas po ng subdivision. Ngunit, bago ako makalabas ng subdivision, hinarang po muna ako ng gwardiya. Kaya ito pong sinabi niya, "Buti nakalabas ka. Asong yung hinatid mo." Nangilabot talaga ako nun. Saan ko makaalis ng lugar na yun? Baka kasi mamaya habulin ako Kung totoo man, naasong yung naging pasahero ko. Ito pong sumunod kong karanasan. 2003 po nangyari. Meron po ako naging pasahero nun. Matanda. Senior citizen. Itong matanda na ito, para pong probinsyana. May dalang bayong, mahaba ang buhok, puting-puti. Bako ba? Tapos, hirap na din maglakad. Mabait naman ito noong una. Nakipagkwentuhan pa nga sa akin. Ngunit maya-maya, nagbago po ang mood niya nang bigla kaming matraffic. Alam niyo ba kung anong kinatraffic namin? Meron pong parada. Hindi ko lang matandaan kung anong klaseng parada yun.
something sa dadaanan namin. Doon po talaga napiko ng matanda. Mukha kasi nagmamadali ito. Heto po ang sunod na nangyari. Narinig ko kasing bumulong ng matanda. Buisit na mga to. Kung kailan ba naman nagmamadali ako? Masusunog kayo. Pagkasabi po nun ng matanda, ay laking gulat ko na lamang po nang yung isang kotse po na nagpaparada, bigla na lang pong sumabog at nagliyaba. Nagulat talaga ako nun kasi malakas. Mabuti nga, medyo may kalayuan kami. Alam niyo ba, pagkita ko po sa may rear view mirror, nakita ko yung matanda. Nakangiti. Tumatawa na pinipigilan niya. Mabuti naman, nahinto ang parada. Tapos, mabilis din naman pong dumating yung bombero kasi may malapit po na fire station doon. Naapo na po ng mabilis yung sunog. Tapos nakadaan na rin naman po kami. Nagpatuloy naman sa pagkikwento yung matanda. At ako naman, oo na lang ng oo. Mahirap na. Nakakatakot. Baka kasi mamaya, paglabad mo siya sa akin, ako pa yung sunugin niya. Isang gabi po ng 2005, nagkaroon po ako ng pasahero noon. Bandang Pasay naman po ito. Dalaga po ito. Mukhang estudyante. Mukhang uuwi na. Mabait po ang dalagang yun. Palakwento. Palabiro nga rin na bihira lang po talaga. Usually kasi kapag mga dalaga, estudyante, ilagyan sa mga kagaya ko. Pero yung dalaga po na iyon, ay nakakatuwa. Ngunit maya-maya, nang lumiko kami sa isang iskinita, bigla pong nagbago ang tono niya. Kuya, alam mo ba, may nangyari dito. May pinaging estudyanteng babae dito. Sinaksak, tapos ninakawan ng holdapper. Saan dito? Doon po banda sa malayo. Diba? Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Delikado. Dalaga ka pa naman. Marami mga siraulo ngayon. Pagkasabi ko pong yun, may napansin po ako sa di kalayuan. Kumpulan. Maraming taong nagkakagulo. Mga ilaw din na kulay pula at asul. Pulis. Dahan-dahan naman akong lumapit doon. Miss, nagdilang anghel ko. May aksidente yata. Parang may namatay. Pagtingin ko po sa may rear view mirror, nangilabot po ako. Kasi, nawala po ang pasahero ko sa likod. Napatingin na nga ako ng literal sa likodan ko. Wala. Imposible namang lalabas siya nang hindi ko maririnig o mararamdaman. Malabong mangyari yun. At dahil traffic na nga po ko dahil sa hambalang po sa harapan. At para mawala ang takot ko, bumaba po ako. Nagyosi muna ako kasi mukhang matatraffic pa ako dun. Kasi nga, may nangyari nga aksidente. Habang naninigarilyo at nagpapawala po ng takot, narinig ko po yung mga nag-uusap-usap. Kawawa naman yung dalago. Estudyante. Sinaksak na tapos tinakawan. Gago talagang stalker na yun, oh. Nakuha po ninyo yung interes ko. Pinatay ko muna yung sasakyan ko. Kasi mukhang matatagalan pa talaga ako dun. Nilako ang taxi. Sabi dahan-dahan pong sumama sa mga kumpulan. Hanggang sa nakita ko na nga po yung kawawang biktima. At nalaki po ang mata ko. Kasama ang uniform na yun. Lumapit pa ako ng lumapit. At putyang ina. Ang patay na babae, yung estudyante, ay walang iba, kundi ang pasahero ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako nun. Lasing ba ako? Hindi. Normal ako. Anong ibig sabihin nito? Yung naging pasahero ko, yung pinatay. Ilan lang yan sa mga naging karanasan ko noong ako'y taxi driver pa. Hayaan nyo, ikikwento ko sa susunod yung iba pa. Pero sa ngayon, heto na lang muna.
Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Marco. Nasa probinsya po ng Agusan del Sur. Itong storyang ibabahagi ko sa inyo ay naikwento sa akin ng lolo ko noong nabubuhay pa siya at naikwento lang din ito sa kanya ng kanyang lolo. Ayon sa lolo ko, 3 hukbo ng mga sundalo raw yung ipinadala sa isang kabundukan para sa isang misyon. Kabilang sa nasabing mga sundalo ay si Armando Jr. Hetong si Armando, may dugong Kastila at Pilipino raw. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan nilang mga sundalo. Ngunit ganoon pa man, ay maraming mga misyon at laban na rin ang napagtagumpayan niya. Sa bawat misyong kinakaharap niya, ay palaging nakataya ang sarili niyang buhay. Ganyan naman kapag sundalo. Sa edad na 45 anyos, pamilyadong tao na raw si Armando. Si Maris ang maswerteng babae na kanyang napangasawa. 2 rin ang anak nilang mag-asawa. At nang dahil sa mga misyon at walang katapusang digmaan ng mga panahon na iyon, ay bihira lang daw makauwi si Armando sa kanyang pamilya. Buwan ng Nobyembre, nakatanggap nga raw ng panibagong misyon si Armando. Mula yun sa kanilang general. Isa siya sa mga napiling sundalong ipapadala sa kabundukan. Kailangan daw kasing iligtas sa mga inosenteng Pilipinong binihag ng mga rebelde. Dinala nga sa kabundukan. Armando, mag-iingat ka. Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Sana patnubayan ka ng ating Panginoong Diyos. Mag-iingat din kayo. Mahal ko. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Makaraan ng halos 2 buwan na paghahanda, dala-dala ang kanilang mga armas. 2 hukbo ng mga sundalo ang pinadala sa Mindanao para sa kanilang misyon. Ipinadala si Armando at ang kanyang mga hukbo sa kanlurang bahagi ng kabundukan. Paglalakbay pa lang nila sa kagubatan, ay inatake na raw sila agad ng mga kalabang rebelde. Mabuti na lamang, palagi silang handa, kaya nagawa nilang labanan ang mga kalaban. Nagtago sila sa mabatong bahagi ng kagubatan at nakipagpalitan ng putok ng mga armas laban sa mga rebelde. Tumagal din ng ilang oras ang naganap na labanan. Ilang mga sundalo ang nakatamo ng sugat, ngunit nagtagumpay silang pabagsakin ang ilan sa mga rebeldeng umatake sa kanila. Matapos ang naganap na labanan, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Ilang kabundukan din ang nilang nilakbay. Ilog ang kanilang tinawid. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan nila sa kanilang paglalakbay. Lalo na nang maubusan sila ng supply ng pagkain. Nang dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain, ay napilitan silang maghanap ng makakain sa loob ng kagubatan. Hinati-hati ang mga sundalo sa ilang grupo at bawat grupo mayroong 5 miyembro. Bawat grupo ay may nakatokang araw para sa paghahanap ng makakain. At lumako na nga raw po yung araw na ang grupo ni Armando ang nakatoka sa paghahanap ng pagkain. Naghanap daw sila, ngunit sa ilang oras daw nilang pag-iikot sa kagubatan ng isang bunga, wala raw silang makuha. Mukhang maging ang kalikasan, pinagmamalapitan din sila. Kasi walang maibigay yung mga puno. Sinubukan na rin daw nilang mga ng ilang mga ligaw na hayop. Ngunit ni isang daga, palaka, wala silang makuha. Naisip nila na baka sa ilang linggong pananatili nila roon, ay naubos na ng mga kasamahan nila ang supply ng kabundukan. Kaya heto sila ngayon, naghihirap sa paghahanap ng makakain. Bawat punong kahoy na nakikita nila, sinusuri nila ng maigi. Nagbabaka sakaling may makita silang bunga. Halos ilang oras din silang nag-ikot sa loob ng masukal na kagubatan. At hindi nagtagal, nakaramdam na rin sila ng pagod. Kaya napagpasyahan nilang magpahinga na muna. Sa matandang puno ng akasya sila nagpasyang tumigil at magpahinga. Tirik na tirik pa ang sikat ng araw. Kasi pasado 11:00 pa lang po ng tanghali. Idagdag mo pa ng makapalang tela ng suot ng uniforme. Kaya naman pawis na pawis siya. Habang nagpapahinga siya, bigla naman siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril.
otomatikong napatayo si Armando at agad niyang hinanda ang kanyang armas. Inayos pa niya ang kanyang suot na sombrero bago niya maingat na tinahak ang masukal na kagubatan kung saan nagmumula ang mga putok. Sa mga sandaling yun, walang kasama si Armando. May mga pinuntahan kasi ang mga kasama niya, kaya inakala niya na baka makasamahan niya yun. Mabilis siyang nagpunta doon at habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang putukan ng mga armas. Takbo lang siya ng takbo. Ngunit maya-maya, napahinto siya nang makasulyap siya sa di kaliwa ng isang rebelde na papasalubong sa kanya. Napansin din niya ang pag-angat ng rebelde ng hawak nitong Armalite. Ngunit bago pa nito makalabit ang gatilyo, ay agad niya itong pinaputukan ni Armando. Sunod-sunod na tumagos ang bala sa katawan ng rebelde, dahilan ng pagkakabagsak nito. Ilang saglit pa, ay muling nagsulputan ng iba pang mga rebelde at sunod-sunod na pinapuputukan si Armando. Mabilis na napadaba si Armando. Inawasan niyang matamaan ang mga kalaban. Nagpagulong-gulong si Armando sa damuhan at nang masulyapan niya ang malaking punong kahoy, ay mabilis siyang gumapang patungo roon at nagtago. Hinanda ni Armando ang kanyang Armalite at pinuputukan niya ang mga rebeldeng umatake sa kanya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkakagulat niya nang biglang nagbago ng wangi sa mga ito sa kalumipad sa himpapawid. Nalinti ka na! Mukhang aswang din pala ang mga rebelde! Isa sa mga rebeldeng aswang ay natamaan ni Armando sa tuhod. Kaya naman natumba ito. Hindi pa nakontento si Armando dahil muli niya itong pinatamaan sa balikat at dibdib hanggang sa tuluyan ng pumagsakang lalaking rebelde. Ano sa palagay niyo? Kayo mga aswang ang makakapatay sa akin? Hindi! Sunod na pinaputukan ni Armando ang iba pang mga rebelde na aswang na umatake sa kanya. Panay ang kalabit niya sa gatilyo. Kapag naubusan ng bala, palit lang ng magasin hanggang sa tuluyan niya nang mapatumba ang mga ito. Ilang saglit pa ay pinalot ng matinding katahimikan ng paligid. Nanatili pa rin si Armando sa kanyang pinagtataguan at nang makumpirmang wala na ang kalaban sa paligid, ay saka siya lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Muling nagpatuloy si Armando sa kanyang paglalakad. Hinanap niyang iba pa niyang mga kasamahan. May mga bangkay ng rebelde pa siyang nadadaanan, kaya malakas ang putob niya na napalaban din ng kanyang mga kasamahan. Napasingap daw si Armando nang masulyapan niya ang bangkay ni Alfonso. Kasabit ito sa isang puno. May tama ng baril ang ulo. Ganon din ang iba pang bahagi ng katawan nito. Ang hindi niya matanggap ay mukhang pinaglaruan pa ng mga rebelde ang bangkay ng kanyang kasama. Maliban sa mga tama ng baril, ay wakwak din ang tiyan ni Alfonso. Nagkalat sa damuhan ng mga laman loob ng lalaki. Nagkitnit ang mga ngipin ni Armando sa sobrang galit. Napasaludo siya sa bangkay ng kasama bago siya muling nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit mabilis din siyang napahinto at nagtago na lang muli nang makarinig ng sunod-sunod na pagputok ng mga armas. Muling napatakbo si Armando. Sinundan niya kung saan niya nagmumula. Tanpa niya sa aktong ilan sa mga kasamahan niya. Nakikipaglaban na sa mga rebeldeng aswang. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at agad na tinulungan ng mga ito. Bawat rebeldeng aswang na nakikita niya ay hindi niya pinapalabas at agad na pinagbabaril. Maya-maya pa, dumating ang isang hukbo ng mga sundalo at tumulong din sa pakikipaglaban. Inabot din ng ilang oras ang naganap na labanan sa pagitan ng mga rebeldeng aswang at ng mga sundalong tao. Hindi na nga nagtagal, nagtagumpay daw ang mga sundalo. At sa kasamaang palad, may mga kalaban pa rin nagawang makatakas. Hindi na nila ito nagawang habulin pa dahil mabilis na nakaalis ang mga ito at mas kabisado nila ang lugar. Mga halangang kaluluwa, hindi na sila naawa pa sa mga sundalo. Maliban sa bangkay ni Alfonso, ay natagpuan din nila ang bangkay ni Ricardo.
na kagaya ni Alfonso ay karumal-dumal din ang paraan ng pagkamatay nito. Kung hindi pa sa suot nitong medalyon na may apelyido niya, ay hindi pa siya makikilala ng mga kasamahan niya dahil maliban sa mga tama ng baril, ay busak din ang ulo ng nasabing sundalo. O kaya ng sundalong namatay ay kinuha nila at inilibing sa mabatong bahagi ng kagubatan. Pinagdasal pa nila ang kaluluwa ng mga ito bago nila ito iniwan. Matapos ang pangyayaring iyon, ay bumalik sila sa kuta na matatagpuan sa liblib na bahagi ng kagubatan. Sinadya nilang doon ilagay ang kuta nila upang sa ganoon, mahirapan ng mga rebeldeng kalaban nila na matuntunang kinaroroonan nila. Lumipas sa mga araw, naging maayos naman ang lahat, maliban sa nagsisimula ng gutungin ng mga sundalo. Sa sobrang pagkagutom, kahit nga mga insekto, ay nagawa na rin nilang pagtiisan at kainin, pampawi lang ng gutom na kanilang nararamdaman. Nagpatawag na rin sila ng tulong at backup sa iba pang mga hukbo. Ayon sa general na hininga nila ng tulong, ay 2 linggo pa raw bago makarating ang panibagong hukbo ng mga sundalo. Nandun na raw ang panibagong mga armas, panibagong mga damit, at higit sa lahat, yung mga panibagong pagkain. Kaya talagang problemado sila. Isang gabi, binabalot ng matinding katahimikan ng gabi, nang bigla na lang pong sumugod at umatake ang mga rebelde sa kuta ng mga sundalo. Hindi nila rin inaasahan, kaya mabilis na nakapasok ang mga rebelde sa kanilang kuta. Sa mga sandaling yun, mahimbing ang pagkakatulog ni Armando nang bigla na lang siyang naalimpungatan dahil sa sigawan na kanyang narinig. Naramdaman pa niya ang bahagyang pagyugyug ng kung sino man sa kanya at nang magmulat siya ng mga mata, ay bumungad sa kanyang isa sa mga kasamahan niya. Pawis na pawis ang lalaking sundalo. Baka sa mukha nito ang galit na tila ba may nakaaway. Armando, sinugod tayo! Yung mga aswang na rebelde! Doon na raw siya natauhan. Agad niyang kinuha ang kanyang armas. Napasilip siya sa labas ng bintana. Medyo may kadiliman, ngunit nakita pa rin niya ang mga aswang na nag-aabang sa kanila. Hindaan niyo ang inyong mga armas! Sinugod na nila tayo! Sa udyat ng kanilang commander, nagpaputok ng walang tigil ang mga sundalo. Bawat aswang na nakita nila ay walang pagdadalawang isip na pinapaputokan nila. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, ay inutusan sila ng kanilang commander na lumabas sa kanilang bahay. Nang matagumpay silang makalabas, ay agad silang sinalubong ng napakaraming aswang. Hindi sila nagpatinag at nilabanan nila ito. Ngunit sa sobrang dami ng mga kalabang aswang, ay naubusan pa sila ng mga bala. Kaya wala silang magawa, kundi mano-manong labanan ng mga ito. Sa kasamaang palad, hindi na inabutan pa ng umagang ilan sa kanilang mga kasamahan. Dahil napakatindi rin ng mga aswang. Wala rin itong mga awa. Ngunit patuloy naman nakipaglaban si Armando at maging ang mga natitiri niyang mga kasama. Nakatamo na rin sila ng mga sugat, kalmot, kagat, at kung ano-ano pa. Nang makahanap sila ng tamang pagkakataon, muli na naman silang napatakbo papalayo. Patuloy pa rin silang hinahabol ng mga aswang. Nang maya-maya, makadinig sila ng sunod-sunod na pagputok ng baril, mga pagsabog ng RPG, tunog ng helicopter. Nandito na sila! Nandito na sila! Men! Fire! Fire! Nasulyapan ni Armando ang mga hukbo ng mga sundalong rescue. Ilan sa mga sundalo nakapuno sa mga punong kahoy. May naka-assist pa nga sa papawid na helicopter na puno ng putukan ng baril ang paligid. Binigyan naman siya ng panibagong supply ng bala. At sa tulong nun, hindi na po nila nagawang tumakbo. Hinarap na po nila ang mga humahabol sa kanila. Hanggang sa hindi po nagtagal, tuluyan na po nilang napatay ang mga aswang na rebelde. Natapos po nila ang misyon. Kaya naman pala hirap na hirap ang mga sundalong puksain ng mga ito. Ay dahil
Hindi pala sila ordinaryong mga tao. Mga aswang pala. Ngunit ganun pa man, kahit aswang ka, hindi mo sasantuhin ng mga granada, RPG, o maraming bala. Nakauwi nang may parangal si Armando gayon din ang mga nabuhay niyang kasamahan. Dito, magtatapos ang kwento niya. Siya nga pala, kamag-anak ko pala si Armando. Kalululuhan ko. Dito na po magtatapos ang kanyang kwento. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. Ako po si Christian. Ang storyang ibabahagi ko sa inyo ay nakwento lang din sa akin ni Mrs. De La Cruz. Tunay niya raw itong karanasan. By the way, teacher ko po pala siya. Noong high school pa lamang ako. Dati-rati kasi, sa tuwing nagde-lecture si ma'am, ay sinasalita niya ang kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang mga naging karanasan. Kasama na doon yung mga napagdaanan niya sa buhay. Ilan sa mga naibahagi niyang kwento sa amin ay ang naging karanasan na raw ng panahong nagsisimula pa raw siya. Baguhan pa lang daw si ma'am sa pagtuturo sa isang pribadong paaralan. Siguro mga nasa edad, early 20s pa lang po siya nito. Hindi raw madali ang isang maging guro. Maraming pinagdadaan ng hirap, problema, pagsubok. Madalas daw itodo puyat si ma'am. Matapos lang daw yung mga gawain niya at mga aralin na itinuturo niya sa kanyang mga estudyante. Dati kasi, hindi pa nauuso ang mga gadgets, tablet, laptops, computer. Yung mga lessons daw dati, sinusulat pa daw nila yan. Sa karanasan po ni ma'am, iba't ibang mga estudyante ang nakasalamuhan niya. Merong mabait, mahiyain, ngunit hindi rin talaga mawawala yung mga pasaway at matitigas ang ulo. Kadalasan nga daw, nagagalit si ma'am dahil sa sobrang kakulitan ng mga estudyante niya. Ngunit may mga oras din na napapangiti at napapasaya siya ng mga ito. Ganun daw kasi talaga pag isa kang guro. Nakakapagod man minsan, ngunit worth it naman daw. Simula pagkabata raw, pangarap na ni ma'am ang maging isang guro. Kaya kahit anong hirap ang pagdaanan niya, ay hindi siya sumuko. Napapagod man daw siya, ngunit wala sa isip niya ang basta na lamang sumuko. Hindi kalaunan, nakasanayan naman daw ni ma'am ang buhay ng isang guro. Maayos naman daw ang lahat, hanggang sa may bago raw na estudyante ang lumipat sa klase ni ma'am. Ayon kay ma'am, sobrang napakamahiyain daw ng estudyante ng ito. Madalas niyang nakikita na mag-isa. Itago na lang natin itong estudyante na ito sa pangalang Jerome. Jerome, nandito ka pala. Bakit mag-isa ka lang dito? Bakit hindi ka makihilobilo sa mga kaklase mo ron? Sa tuwing nakikita raw ni ma'am na nag-iisa lang itong si Jerome, niya itong nilalapitan. Nakikipagkwentuhan daw si ma'am dito. Ngunit, kung hindi pagtango, ay pangiti lang daw ang palaging tinutugon sa kanya ng bata. Talaga namang napaka-misteryo daw ng batang si Jerome at maging mga kapwa-guro ni ma'am ay napapansin nilang pagiging misteryoso ng bata. Noong una, hinayaan lang nila ito. Baka nahihiya lang kasi bagong lipat nga lang. Sa tuwing may nagaganap na pagpupulong sa paaralan, wala rin daw pong dumadalong magulang para kay Jerome. At tuwing tinatanong naman ni ma'am ang bata kung nasaan nga ang mga magulang ito, lagi nitong sinasagot na abala raw ang mga ito kaya hindi sila nakakadalo. Lumipas po ang mga araw. Nagbago ang bata. Ganoon pa rin ito. Sobrang napakamahiyain at hindi nakikihalubilo sa iba. Sa katunayan, wala nga raw itong naging kaibigan sa silid-aralan. Bakit hindi niyo kinakausap si Jerome? Dapat kinakausap niyo siya lalo at bago lang siya rito. Ma'am,
niyaya naman po namin siya eh. Inaaya din namin siya makipaglaro, makipagkwentuhan. Pero tinitignan niya lang kami ng masama. Oo nga po eh. Saka, minsan, nakakatakot po siya. Namumula kasi minsan yung mata niya eh. Ma'am, baka ho aswang si Jerome. Hay, hindi magandang biro yan ha. Huwag niyo pag-isipan ng masama si Jerome. Nahihiya lang siya kasi bago lang siya dito. Kaya kayo mga kaklase niya, dapat iniintindi niyo siya. Minsan ang kinausap ni Mama mga estudyante niya na kausapin nga ang bagong lipat nilang kaklase. Ngunit maging ang mga ito ay talagang gumawa na nga rin daw ng paraan. Ngunit mukhang si Jerome nga talaga ang may problema. Hindi naman sumuko si Ma'am. Araw-araw nang kinakausap at kinakamusta si Jerome. At hindi nagtagal, nakuha na nga rin daw niya ang tiwala ng bata. Sa tuwing sinilang daw ang tao sa silid-aralan, nagkwekwentuhan silang dalawa. Hindi kami nung una. Noon daw, sinasagot na daw siya ng bata at umabot pa nga sa punto na nakikwento na raw nito yung mga nangyayari sa buhay niya. Doon lang din daw nalaman ni Ma'am na nag-iisang anak lang daw pala si Jerome at ang mga magulang nito ay may negosyong katayan ng karne. Binigyan nga raw ni Ma'am palagi ang bata kung ano-ano. Ano bang meron sa negosyo nila, sa bahay nila, sa mga magulang niya. Ito namang si Ma'am, malakas din daw pong magbiro. Biniro niya raw po si Jerome. Ibang karne ang meron sa kanilang katayan. Baka raw may kakaibang karne doon ha. Minsan naman daw, dala niya ng karne si Ma'am. Napatawa na lang daw at napatawa si Jerome. Kung gusto niyo Ma'am, punta kayo sa bahay namin. Bigyan kita maraming karne. O kung gusto mo, dala kita ng karne sa inyo. Baliw, nagbibiro lang ako no? Ikaw naman. Hindi Ma'am, dalan talaga kita. Aba, parang totoo ah. Gusto niyo po ba? Makakatanggi ba ako? Kung libre. Sino ba namang tatanggi sa libre, hindi ba? Ikaw talaga? Hoy, nagbibiro lang ako. Baka seryosohin mo ha. Nagbibiro lang daw talaga si Ma'am noon. Ngunit kinagabihan daw nung araw na iyon. Eksaktong abala raw si Ma'am sa pagsusulat sa Manila paper para sa pangleson nga na kinabukasan. E bigla lamang daw may bumulabog sa bubungan ng bahay nito. Isa lamang daw si Ma'am noon sa bahay nila. Nagkataon daw na nagbabakasyon ng mga magulang niya. Nang dahil sa pagkagulat, aksidenteng nasulatan pa ni Ma'am ng kung ano ang Manila paper nito. Mabilis na napatayo si Ma'am. Lalo pa nang makarinig daw siya ng kakaibang huni sa labas. Ang sabi nga raw ni Ma'am sa sarili niya, baka pusa lang daw. Ngunit kakaiba raw talaga ang huni. Siyempre nasa probinsya raw siya noon. At hindi naman daw bago sa kanya ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Kaya isa rin yun sa mga iniisip niyang bagay. Pero syempre hindi naayal pa nga siya. Sumilip daw si Ma'am sa labas ng bintana. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang biglang may nahulog na isang supot mula raw sa itaas. Mabuti na nga lamang daw. Mabilis kumilos ang kamay ni Ma'am. Kaya nagawa niyang saluhin ang supot na iyon. Mamasa-masa pa raw ang supot. Kaya naman kinutuba na raw siya nito. Agad daw niyang sinara ang bintana at naupo raw sa may sala nila. Muling nakarinig si Ma'am ng mga kakaibang tunog. Pero kahit na ganun, hindi raw yun pinansin ni Ma'am. Nanatiling nakatitig siya sa may supot. Curious na curious daw siya kung ano ang laman ng supot na iyon. Ngunit maya-maya, bigla na lamang daw may kumatas doon sa may supot. Malagsa, parang dugo. Nagsimula na siyang kabahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan ng supot. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla nang bumungad sa kanya ang isang putol na paa ng tao. Sigaw ng sigaw si Ma'am. Napatalon pa nga siya. Naitapon pa nga raw niya ang supot na may putol na paa. Takbo raw siya doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Stephanie, hindi ko alam
ko may nagbibiro lang ba sa akin pero palagi ko seryoso ang bagay na yun eh. Nakakatakot. Alam mo, mas mabuti kung i-report mo sa barangay yan. Hindi nga biro yan. Seryoso ang bagay na yan. Krimen yan. Hindi na raw nakauwi si Ma'am sa kanila ng gabi yun. Sa halip, nakitulog lang siya sa bahay ng kaibigan niya. Kinabukasan daw, nang makauwi siya, nandoon pa rin po ang supot. Sa pagkakataon pong yun, dinala niya po ito sa may police station. At doon nga lang niya nalaman na marami na palang mga taong nagre-report tungkol sa mga nawawala nilang mga mahal sa buhay. Nang araw na yon, hindi po nakapasok si Ma'am sa eskwelahan. Marami mga katanungan daw ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasan na mapatanong kung bakit siya binigyan ng paa ng tao at nakasupot pa. At sino naman kaya ang gagawa ng ganoong klaseng bagay? Nang dahil sa mga katanungan na iyon, ay agad nasagi sa isip ni Ma'am ang kanyang estudyante. Mahirap daw magbintang ng walang matibay na ebidensya. Ngunit sa pagkakataon na iyon, hindi raw maiwasan ni Ma'am na pagbintangan ng kanyang estudyante. Lalo na nang maalala niya ang nagawa nilang biruan. Siguro naman, iisa lang tayo ng iniisip nito, si Jerome. Kaya nang sumunod na araw daw, nang pumasok na raw si Ma'am sa eskwelahan, ay nabalitaan na nga rin daw ng mga kaguro niya yung nangyari sa kanya. Kaya alalang-alala ang mga ito sa kanya. Nung nagturo na raw si Ma'am sa harapan ng mga estudyante niya, panay daw ang sulyap na ginagawa niya kay Jerome. Ngunit ito, tahimik lang din na nakikinig si Jerome sa leksyon niya. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, ay bigla na lamang daw natatakot at kinikilabutan si Ma'am. Lalo pa, nang napapangiti raw sa kanya ang nasabing estudyante. Kinahaponan, nang matapos na ang klase, kagaya ng laging gawin, nagpanghuli po si Ma'am. Hindi muna siya umalis ng classroom kasi si Jerome, palagi rin itong nahuhuli. Sa pagkakataon na iyon, hinarap daw ni Ma'am ang kanyang estudyante. Jerome, pwede ka bang makiusap? Ano po yun, Ma'am? Ikaw bang nagbigay sa akin ng paa ng tao? Ah, ah, ako nga. Nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Gulat na gulat si Ma'am. Walang pag-aalinlangan na umamin sa kanya ang bata. Sa mga sandaling yun, wala man siyang kasiguruhan. Meron din siyang isang bagay na parang nakumpirma. Yung mga naririnig ng huni noong gabing yun, yung mga tunog, yung mga angil, as Ngayong taon, hindi na uso ang eyelash extensions. Lahat ngayon ay addicted sa 3-in-1. Di naman bago sa ating lahat ang usapin hinggil sa mga bilang may tagilid na pag-uugali pagdating sa mga manugang nila o sa karelasyon ng kanilang anak na lalaki. Sa dami nga ng mga nakaranas ng hindi maganda sa kanilang binan, ang kwentong ito ang nagbigay talaga ng matinding kilabot at takot sa akin. Pero bago ang lahat, magandang araw po. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Janelle. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay na karanasan ng matalik kong kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Romina. Nang minsan makipisan sila ng kanyang asawa sa bahay ng kanyang binan sa lugar ng Sarangani. Balik ikwento ko na lamang ito sa paraan na para bang ang kaibigan ko na mismo ang naglalad sa inyo. Nang sa gano'n ay hindi kayo maguluhan. Dekada 90 nang mangyari ang mga kaganapang ito.
Na mga panahong yon ay 1 taon pa lamang kaming nagsasama ng asawa kong si Abok sa inuupahan naming bahay. Pero 3 taon na kaming magkarelasyon. Sa loob ng 3 taon na ito ay ni isang beses, hindi ko pa nakikita ang kanyang ina. Nagkakilala kasi kami sa syudad kung saan nagtatrabaho kaming dalawa sa isang malaking palengke. Madalas niya naman itong maikwento sa akin. Ayon pa sa kanya ay mabait ang kanyang ina at tiyak niyang mabilis kaming magkakasundo sa oras na magkita kaming dalawa. Sigurado din siya na magugustuhan ako nito. Sa kadahilanang wala itong anak na babae at kapwa parehong lalaki silang 3 na magkakapatid. Dahil panganay sa kanilang 3 si Abok, ay batid niyang ilang beses din na sinubukang magkaroon ng anak na babae ng kanyang ina. Dahil yun din naman ang kagustuhan ng kanilang ama. Hanggang sa naging 3 na nga sila at hindi pa rin naibibigay ang gusto nito. Kaya naman napagpasya ng mga ito na sumuko na lamang at baka mas lalo pang lumaki ang pamilya nila. Mahirap na kasi at sa liblib na probinsya pa sila noon nakatira. Nagubitan ng 10 taon ng asawa kong si Abok. Naghiwalay ang mga magulang nito. Nakabuntis ng ibang babae ang kanyang ama. At mas pinanindigan nito ang nabuntis niya kesa sa kanilang pamilya. Wala nang nagawa at hindi na naghabol pa ang kanyang nanay. Pinagsumikapan na lamang nito na mairaos silang 3 magkakapatid at maibigyan ng maayos na buhay. Makaraan lang ang 1 taon ay bigla na lang dinapuan ng matinding sakit ang kanyang amang ng ibang bahay. Natagaran itong namatay. Nang mabalitaan nila yon ay ni isang puting ng luha, ay walang nakita si Abok na tumulong mula sa mata ng kanyang nanay. Tila ba baliwala lamang dito ang pagkamatay ng dating asawa. Sa kabila ng hirap nila ay hindi yun iniinda ng kanyang ina. Mapakain at mapag-aral lang sila magkakapatid. Lahat ng trabaho, walang reklamong ipinapasok ng nanay niya. Magpapagapas ng palay, pagbubukid, pangunguha ng mga ligaw na gulay at prutas para mapagkakitaan ng pera. Kaya naman labis-labis ang paghanga at pagmamahal ni Abok sa kanyang inang itago na lamang natin sa pangalang Inang Rosing. Kahit na mag-isa lang kasi itong bumbuhay sa kanilang 3, ay napagtapos naman sila sa pag-aaral. Hanggang sa nakapagtrabaho sa syudad itong si Abok at doon na kami nagkakilala. Dahil may kalayuan ng probinsyang kinatitira nila mula sa syudad, na pinagtatrabuhan namin dalawa. Hindi ko magawang makasama kay Abok sa tuwing magbabakasyon ito sa kanila. Hindi din naman kasi ganun kalaki ang sinesweldo ko. At nagpapadala pa ako sa mga magulang kong nasa probinsya din. Ganun din naman siya. Siya ang sumusuporta sa kanyang ina at bunsong kapatid na lalaking si Manuel na nag-aaral pa noon. Sa tuwing inaaya naman ako ni Abok na sumama sa kanya at sinasabing sasagutin niyang lahat ng gastusin, hindi ko magawang tanggapin ang alok niya. Naiiya kasi ako na magpalibre kahit na magkarelasyon pa kaming dalawa. Sa hirap pa naman ang buhay noon at hindi ganun kadali kitain ng pera. Kaya naman pinapayuan ko na lang siya na ilaan para sa kanyang inang perang ibang lilibre sa akin. Batid ko kasing malayo ang lugar nila at malaki-laki ang mga gastos sa pamasahe pa lang. Idagdag pa mga pasalubong at pagkain sa daan. Naiintindihan din naman ni Abok ang nais kong iparating sa kanya. At hindi ito dahil pag-iinarte ko kaya ayaw akong sumama sa pagbabakasyon niya ng libre. Nangihinayang lang talaga ako sa perang gagastusin niya na pwede naman niyang maibigay sa kanila. Today, we can download GCash Junior! Open your GCash account. Click the button that says View All Services. Scroll down and go to the Manage column. Click GCash Junior. Add a child. I can do this for Kendra, Scarlett, and eventually even Gavin. Input your child's number. Prepare a copy of your child's birth certificate. For added safety, let's also make sure Kendra's account is extra secure with your selfie scan.
Dahil na din siguro sa pareho kaming lumaki sa hirap at pinapahalagan ko ang bawat salaping nahahawakan namin. Masinop na tao din talaga ako at mapagbigay sa mas nangangailangan. Ganun ako pinalaki ng mga magulang ko noon. Simula pa lang ng relasyon namin dalawa ni Anong oras Abad ka na ay dyan? nasasabi ko. Maayos at maganda naman